salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay aaliwin. Mapalad ang nagugutom at sila ay bubusugin. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Lalaganap ang kasamaan at sila'y magkakanuluhan. Lilitaw ang mga bulaan dito sa sanlibutan. Makipot ang pintuan patungo sa kaligtasan. Malapad ang pintuan tungo sa kapahamakan. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang maliligtas. Ang magtiis hanggang sa wakas, sila lamang ang siyang maliligtas. Check. Ayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagparito upang tayo po ay magpalago ng mga karunungan, kaalaman, mga impormasyon na inyong naririnig dito po sa atin mga lectures. Okay, sino po sa inyo ngayon ang inaantok na? Taas po ang kamay. Inaantok na ho kayo? Okay, kailangan nyo po yung melatonin. Kailangan patayin po natin ang ilaw ngayon. Okay. Sino po sa inyo ang masaya ngayon pong gabi? Taas po ang kanang kamay. Huwag nyong ibababa. Huwag nyo ibababa. Yung masaya lang ho, yung hindi masaya, okay lang din ho. Sino ang masaya? Taas po ang kamay. Yan. Sino ho ang masayang masaya? Taas ang dalawang kamay. Sino po sa inyo ang sobrang saya? Sabihin nyo, Diyos muna. Sabihin nyo, Diyos muna. Ayan. Yan po ang ating team sa loob ng isang linggo na tayo po ay gabi-gabing pupunta dito. Ang atin pong team ay may pag-asa kung Diyos muna. Sabihin nyo nga, Diyos muna. Okay. Alam po ninyo, ang unahin ng Diyos ay nagdudulot sa buhay ng tao ng mga karanasan sa buhay na hindi kailanman mararanasan na mga taong inuuna ang kanilang sarili. No. At yung kanilang kasiyahan, sila po ay palaging may masamang pakiramdam, masamang iniisip, palaging kulang, walang katapusang paghahanap ng kasiyahan, pagod at balisa. Pero kapag Diyos muna, tayo po ay makakasumpong ng liwanag sa buhay, may kahulugan ng ating buhay, may kaligtasan, may pag-ibig, may kalayaan, may kaayusan, may future ang buhay, may pag-asa, at may bagong buhay. Kaya ako po sa inyo pong itatak sa puso nyo ngayon at isip, pagpasyahan nyo, Diyos muna. Okay? Diyos muna. Sino po sa inyo gusto nyong maranasan yan? Ilan lang po yan sa mga pwedeng mangyari sa buhay ninyo. Pag inyong dinisisyonan at pinagpasyahan, pinili na inyong uunahin ang Diyos sa inyong buhay.
sa lahat ng inyong gagawin. So ngayong gabi, ang ating unang paksa ay pag-aaralan natin ang topic na Diyos muna. Sino po sa inyo ngayon ang masaya? Taas po ang kamay. Sino po ang masayang-masaya? Taas po ang dalawang kamay. Sino po sa inyo ang sobrang saya? Sabihin nyo, Diyos muna. Sabay-sabay po tayo, Diyos muna. Amen. So ngayon ay ating pag-aaralan ay Diyos muna. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyo sa pagkilalang ikaw po lamang ang una sa lahat. Bago pa kami umiral sa lupang ito, ay kayo muna. Kaya dapat po namin kayong unahin. Pinagpapasyahan namin sa puso at isip namin na kayo po'y ilagay na prioridad sa buhay namin. Kayo ang aming hahanapin, kayo ang aming kailangan, wala na pong iba. Sa pag-aaral namin ngayong gabi, matuklasan namin ang katotohanan sa tulong ng Espiritu Santo na iyong ibibigay sa amin. Gagabayan kami sa pagtuklas ng mga katotohanan tungkol po sa pag-aaral na ito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mayroon pong isang teacher na magaling, ay umattend po siya sa kanyang klase ng kindergarten, yung maliliit pong mga bata, ang kanyang mga estudyante, 5 to 6 years old. At siya ho ay nagbigay po ng paanyaya. Ang sabi niya sa kanyang mga estudyante, "Class, magsabi kayo ng inyong paboritong magandang story." Sumagot po yung batang babae. Ang sabi ng batang babae na kanyang estudyante, "Teacher, yung tungkol po kay Jonah na ninunok siya ng malaking whale, balyena, malaking isda." Ang sabi nung teacher, "Mga kaibigan, hindi totoo yun dahil maliit lang ang lalamunan, kahit yung pong isda daw ay maliit lang ang lalamunan kahit malaking itong isda." Ang sabi ho ng estudyanteng bata, "Teacher, totoo po yun. Nasa Bible story po ng mami ko yun." Sabi ho nung estudyanteng bata. Ang sabi ho ng teacher, "Baka nagkamali lang si mami mo sa story." Ang sabi ng bata, "Teacher, hindi po. Naniniwala po kami sa power ni God. Hayaan po ninyo, teacher. Pag napunta po ako sa langit, tatanungin ko po si Jonah kung totoo yung story niya sa Bible." Sumagot po yung teacher. Ang sabi ng teacher, kung wala si Jonah sa langit at napunta sa hell, sa impyerno, ang sabi ho ng estudyanteng bata, di kayo na po, teacher, ang magtanong kay Jonah. So yun po ang problema kapag hindi ho kayo naniniwala sa Bible at sa power ni God, ay matutulad po kayo sa teacher na yon. Mas matalino pa yung bata, mga minamahal. Kaya nga, ang sabi po dito ng paanyaya ni Job, ang sabi po ni Job 22 verse 21, "Ngayon, kilalanin mo siya, ang Diyos, at maging payapa. Sa gayon, ang kabutihan ay darating sa iyo." Amen? So, ang pagkakilala po pala sa Diyos, yung kilalanin, ibig sabihin po sa Bible ng kilalanin, yada, ang ibig sabihin po nun ay makipagtalik, o ibig sabihin, maging malapit ang iyong pagkilala o pagtanggap sa Diyos. Okay? Kasi sa Biblia ho, pag sinabing makilala, nanganganak po yun. Kaya ang sabi ho sa Biblia, nang makilala ni Adan si Eva, ay naglihi at nanganak. Ay nakilala lang po yun. Ngayon ito po, kikilalanin daw po natin ng Diyos para maging payapa ang buhay mo. At dumating sa iyo ang darating sa iyo ang kabutihan. Sino sa inyo ang gusto ng kabutihang dumating sa buhay ninyo? Taas po ang inyong mga kilay. Kilay po ang pinatataas ko. Ibaba nyo na ho, pangit ho, mataas ang kilay. Okay, so kilalanin natin ng Diyos. Kaya ang sabi po ni John the Beloved, John 14:6, sinabi ni Jesus sa kanya, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makakapunta sa Ama maliban sa pamamagitan ko." Kaya mga kapatid, si Jesus ang magiging
gabay natin para maging malapit tayo sa Diyos Ama. Makikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtanggap kay Jesus. Siya ang magbibigay ng katotohanan, siya ang daan, siya rin ang magbibigay sa atin ng buhay, sapagkat si Jesus ay ang Diyos, anak ng Diyos. Alam po ninyo, sa India na po siguro, sino sa inyo nakarating na sa India? Nakarating na po ba kayo sa India? Sino sa inyo nakapanood na ng Indiana Jones? Hindi po yun, malayo. Wala akong connection yun. So India, doon sa India, bansa ho ng India, dito na po siguro ang pinakamaraming maliliit at malalaking Diyos. Libo ho, mahigit pa sa 1,000 ang mga Diyos dito. Iba't ibang kulay, iba't ibang hugis ng muka, iba't ibang tangos ng ilong, iba't ibang mga itsura. Yan ho ang ilan sa mga makikita nyo mga Diyos-Diyosan ng mga India, mga Hindu, mga kapatid. Ito po ay ilan sa mga importanteng mga Diyos ng Hinduism. Yung relihiyon ng Hindu. Andyan po si Shiva, si Rama, si Ganesha, si Krishna, si Vishnu. Iba-iba ho yan. May kulay blue, may kulay dilaw, may kulay orange. Mga minamahal, ito ho ay mga Diyos-Diyosa na tinuturing ng mga tao doon, na mga relihiyon nila ay Hindu, na iba po dyan ay Diyos ng panganganak, Diyos ng kapayapaan, Diyos ng karunungan, Diyos ng pag-aayos, Diyos ng, ang dami po nilang mga ganong klaseng Diyos, Diyos ng kaunawaan, Diyos ng pagsasalita, Diyos ng panganganak ng 3. Ay, dami po niyan. Marami po silang Diyos na ganon. Mga minamahal, tayo mga Kristiyano ay hindi ganyan. Isa lang ho ang ating Diyos. Subalit ang Diyos natin na kinikilala ay mayroong 3 persona. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Iisang Diyos, pero 3 persona. So sa 3 persona ay mayroong isang Diyos, mga minamahal. Kaya nga, ating pong tatalakayin ngayong gabi na ating makilala ang Diyos na yan. Ngayon ay atin na munang ilalagay ang Diyos sa una, bagaman hindi natin ganap na maihahayag kung ano talaga siya. Tayo ay binigyan naman ng banal na Biblia o kasulatan upang siya ay ating makilala sa paraan na maunawaan natin siya sa ating mababang kalagayan. Hindi natin malubos na maiintindihan ang tungkol sa Diyos kasi Diyos siya. Kasi pag naintindihan natin siya ng lubos, hindi na ho siya Diyos. So kaya po siya Diyos sapagkat tayo po'y mababa, pero ipinahayag po niya ang kanyang sarili na maiintindihan natin siya para pumayapa ang buhay natin at bumuti ang buhay natin sa pagkilala natin sa Kanya. Kaya ang ating pong team sa loob po ng 1 linggo, 7 nights, ay Diyos muna. May pag-asa kung Diyos muna. Sinabi ni Jesus, Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang Diyos, ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa inyo. So sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ang una daw po nating hahanapin ay ang Diyos. Hindi po yung mga ibinibigay ng Diyos. Huwag mo nating hahanapin yung bigas, huwag nyo nga hanapin yung pera, huwag nyo nga hanapin yung bahay. Ano man ang mga pangangailangan ninyo, wag yun ang una nyong hahanapin. Ang una nating hahanapin ay yung nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Amen? So mga minamahal, doon po sa Nueva Ecija, ako po'y taga Nueva Ecija, meron ho kaming kataga na ganito. Bago ang pagpapala, yung nagpapala muna. Ayun. Dahil walang pagpapala kung walang nagpapala. So dapat ang hanapin natin yung nagbibigay ng pagpapala, hindi yung ibinibigay na pagpapala. Kasi kung meron tayo na nagbibigay ng pagpapala, lahat ng meron siya, meron din tayo. Hello? Kaya ngayon pa lang, hanapin na natin ang Diyos.
Kaya nga, dito po sa talatang ito, Mateo 6:33, mayroon po mga tatlong uri ng mga naghahanap. Number 1, yung mga hindi naghahanap sa Diyos. Sino sa inyo dito hindi hinahanap ang Diyos? Taas po ang kamay. Ako lang ba? Ito pong mga taong ganito na hindi hinahanap ang Diyos, ito po yung mga taong miserable ang buhay. Ito po yung mga taong walang kapag-apag-asa ang buhay. Meron namang isa. Number 2, yung mga taong hinahanap ang Diyos pero hindi una. Pangalawa, pangatlo, panghuli, minsan hahanapin ng Diyos sa huli na. Sila po yung mga taong masaya daw pero hindi totoong masaya. Ito po yung mga taong ang kaligayahan at ang kapayapaan ay wala sa kanila at hindi sila kontento kung anong meron sila. Palaging mayroong selfishness sa puso nila. Number 3, meron namang mga taong hinahanap ang Diyos muna. So God first. Ito yung mga taong ang una nilang hinahanap ay ang Diyos. Ito yung mga taong kahit mahirap sila ay satisfied sila sa buhay nila. Masaya. Yung buhay na hindi stressful. Alam nila ang tunay na kahulugan ng kaligayahan, happiness. Alam nila yung salitang kontento sa buhay kahit maliit lang ang meron sila. Maliit ang bahay, nangungupahan, maliliit ang mga anak, nagtatrabaho sa maliit na factory, nagtatricycle, sa palengke, namumulot marahil ng mga plastic. Pero kapag ang Diyos ang kanilang kilala, ito yung mga taong mapayapa, mabuti ang buhay. Gusto nyo ba yon? Sino po sa inyo dito ang mayaman? Taas po ang kamay ng mga mayayaman. Ako lang ba? So hindi kayo mayaman. Ngayon, masaya ba kayo? Hindi na nga kayo mayaman, malungkot pa kayo. Lugi na kayo, mga Para maging masaya kayo, Diyos lang ang magbibigay nun. Kung gusto nyo maging masaya, huwag nyong hanapin yung happiness. Ang hanapin ninyo, yung nagbibigay ng happiness. Hindi pera yon. Ang magbibigay lang po nun, ang Diyos, sapagkat siya ang susi ng kaligayahan. Siya ang buhay, ang daan, at siya ang katotohanan. Ngayon, kilalanin natin ang Diyos. Number 1, sabing gano'n ng Genesis 1:1, ang kauna-unahang aklat ng Biblia, 66 books ang Biblia. Sa unang talata pa lang, meron na kayong makikilalang Diyos. Doon sa unang aklat, sa unang kapitulo, sa unang talata, kilala nyo na kagad ang Diyos. Anong sabi doon ng Biblia? Nang pasimula, sumagot kayo ay kinakausap eh. Sige, ready, go! Ano daw ang pasimula? May malilikha ba kung walang Diyos? May malilikha. Meron po bang lalabas kung walang Diyos? So, alin ang una? Diyos muna. Ayan. Kaya lumabas pong lahat yan. Yung mga kaya naririto po kayo dahil may Diyos. Hello? Kaya kayo may kinain kayo ng umaga kahit tuyo lang, may Diyos kayo na nagbigay ng tuyo. Galing kayo doon sa mga bahay niyo. Galing pa ako ng Pasay. Nakarating ako dito dahil may Diyos. Hindi aksidente. Walang aksidente. Alam na ng Diyos, uupo ka dyan. At alam ng Diyos, pangiti-ngiti ka sa mukha ko ngayon. Tayo magkakausap ngayon, hindi ito aksidente. Dahil lang pasimula, mayroon ng Diyos. Kaya ang unang katotohanan na dapat niyong matutuklasan ng pasimula, Diyos. Walang lahat kung walang simula. At ang simula ay Diyos. Ang ibig sabihin po ng salitang Diyos o God ay Elohim. Sabihin nyo nga, Elohim. Kinakausap ay sumagot kayo. Ready, go. Elohim. Ano ang ibig sabihin ng Elohim? Yan. In the beginning, Elohim. Ang ibig sabihin po ng in the beginning, mayroong lumalang.
Ayon. So ang ipinakikilalang Diyos sa atin sa Biblia, sa unang talata pa lang, ay Diyos na manlalalang. Sabihin nyo nga, Diyos na manlalalang. Sabihin nyo nga po. Ayan. Hindi na kayo magbabasa. Gagayahin nyo na lang ako para hindi na kayo mahirapang magbasa. Okay? In the beginning, God. Ano ibig sabihin yan? Ang katotohanan na yan ay mayroon pong ipinakikitang pundasyon o mga saligan ng katotohanan. Number 1, in the beginning, God, ang ibig sabihin, may pinagmulan ang lahat. Number 2, may manlalalang. Number 3, may plano, may nagdisenyo. So, tatlong katotohanan, ang paniwalaang ng pasimula ay ang Diyos. Ang Diyos na nagsimula ng lahat. Ang Diyos na manlalalang, ang Diyos na nagplano ng magandang plano at nagdisenyo ng lahat. Ang minamahal at ang idinisenyo ng Diyos ay maganda. Ang pagkilala sa Diyos ay nagbibigay po ng kahulugan sa buhay. Nagkakaroon ng meaning ang buhay na makilala natin ng Diyos. Magkakaroon ng magandang direksyon ang iyong buhay. Magkakaroon ng pag-asang natatanaw ang ating buhay. Kapag meron tayong kinikilalang Diyos na manlalalang, ang buhay ay kapakipakinabang sa buhay. Araw-araw merong meaning. Gumigising ka, salamat Panginoon, isang araw na namang muli. Pag utulog ka sa uli sa gabi, ay salamat Panginoon, makakapagpahinga na. Pagising muli bukas, ay salamat Panginoon, makapagtatrabaho na naman. Bawat araw ay mayroong meaning. Hindi yung bawat pagising mo, salbahing buhay ito, ano bang buhay itong niya. Makita mo pa lang yung mukha ng mister mo, sasabihin mo, ano ba naman buhay ito? Mister na naman ang nakita. Makita mo yung mga anak mong makukulit, ano ba naman, Panginoon, wala na naman mga anak na pwedeng ibigay sa akin. Palagi kayong nakasimangot. Bakit? Wala kayong nakikilalang Diyos. Pero pag may kilala kayong Diyos, masarap mabuhay kahit mahirap ang buhay. Kahit itlog lang na nilagang ulam. Buti nga, may itlog pa. Oh, yung iba nga, pagpag lang okay na. Sino sa inyo kumakain dito ng pagpag? Oh, ayon yun. Pero pasalamat kayo, may pagpag pa nga yung iba, wala no? Mga kapatid, ang sabi po dito, ano ang sabi ni Haring David sa nagsasabing walang Diyos? Mayroon pala sinasabing ganyan. May mga taong wala naman Diyos. Kitang isip lang yan ng tao. Drawing lang yan, walang Diyos. Sino? Nasalat mo na ba ang Diyos? Nakausap mo na ba ang Diyos? Gaganunin ka, pinipilosopo ka, di ba? Pero ano ang sabi ni Haring David? Sinabi sa Biblia, sa mga nagsasabing walang Diyos. Basahin natin. Ready? Read. Sinabi ng hangal sa kanyang puso. Walang sabihin mo nga sa katabi mo, kumare, hangal ka ba? Kausapin mo yung katabi mo nga. Sabihin mo nga, sister, brother, hangal ka ba? Ay, di sabihin mo din, gantihan mo. Ay, ikaw ba? Yung mga taong nagsasabing walang Diyos ay walang nalalaman, walang katalinuhang taglay. Sila'y masasama, sila yung mga gumagawa ng kasuklam-pusuklam na mga gawa, walang gumagawa ng mabuti. So yung mga taong walang kinikilalang Diyos, ito yung mga taong walang pakundangang magtsismisan, walang pakundangang manira ng buhay ng kapwa, walang kinikilalang kasalanan, palaging maayos lang lahat kahit gumawa ng kalokohan dahil walang kinikilalang Diyos. Kayo po ba? Meron po ba kayong kinikilalang Diyos? Hello? Sabihin nyo, hindi ako hangal. Matalino kayo. Sabi po sa Biblia, at ito ang pasimula ng karunungan na makilala
ang Diyos. So ang makilala ang Diyos ay nagliligtas sa atin sa lahat ng mga gawang imoralidad, gawang pumapatay sa kapwa, mga kapayapaan ang dulot ng pagkilalang may Diyos. So in the beginning, God created the heavens and the earth. Ang ibig sabihin po niyan ay lumikha ang Diyos buhat sa wala. Yung salitang Elohim, yung Diyos na makapangyarihang dumisenyo, lumikha, siya ang naging dahilan kaya umiral ang lahat, ay gumawa siya ng walang pinagkopyahan. Wala siyang materialis na ginamit. Siya ang pinagmulan ng lahat. So buhat sa wala ay nagkaroon. Eto, tanungin ko kayo, sabi sa Biblia, nang lalangin ng Diyos ang liwanag. Sabi niya, magkaroon ng liwanag. May pinagkopyahan siya? Ito na lang. Magkaroon ng araw at mga bituin at buwan sa langit. May kinopya siyang buwan at bituin? Wala. Ano yung inuupuan nyo ngayon? Anong tawag dyan sa upuan nyo? Made in wood. Nung sabihin ng Panginoon, magkaroon ng upuan. Magkaroon ng upuan? Ay, puno muna. Bago nagkaroon ng upuan, gumawa muna ang Diyos ng puno. Tanong, yung tao, kaya bang gumawa ng puno? Kayang, mayroon sumagot, halika din eh. Pagagawin kita ng puno. Pag nakagawa kayo ng puno, ngayon din, luluhod ako sa inyo at sasambahin ko kayo. Kikilalanin kayo ang Diyos. So ang Diyos nung gumawa siya, ay talagang puno ng kagandahan, bagamat ang kasalanan ay sinira na ang magagandang ginawa ng Diyos, ay walang taong makagagawa ng ginawa ng Diyos. Kasi siya ang pinagsimulan ng lahat. Ang tawag doon ay ex nihilo. Sabihin nyo nga, ex nihilo. Lumalang mula sa wala. Yun ang ex nihilo. Ang nilalang ng Diyos ay 7 araw ng paglalang. Unang araw, gumawa siya ng liwanag. Ikalawang araw, gumawa siya ng kalawakan. Ikatlong araw, yung tuloyong lupa at mga pananim. Ika-6 na araw, nilalang niya ang araw at buwan, mga bituin. Ika-5 araw, mga hayop sa himpapawid at sa tubig. Ika-6 na araw, mga hayop sa lupa at ang tao. Ika-7 araw, nilikha niya rin ang Sabat. Itong lahat, walang pinagkopyahan. Ginawa ito ng Diyos, original. Wala yang katha ng tao. Katha lahat siya ng Diyos. Yan lahat ay plano, disenyo, nilalang ng Diyos. Ano ang sinabi ng Diyos nang likhain niya ang kanyang mga nilalang? Sabi po sa Genesis chapter 1, 4, 10, 12, 18, verse 21 and 25. Sabing ganon, nakita ng Diyos ang lahat ay, so hindi gumawa ang Diyos ng masama. Yung mga ginawa niya, mabuti. Pero hindi ako sang-ayon. Hindi gumawa ang Diyos ng mabuti. Sunod na talata. Ano ang ginawa, Pastor? Verse 31. Ready? Read. Nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha ay hindi gumawa ang Diyos ng mabuti. Ang ginawa niya ay napakabuti. Hindi lang basta mabuti ang ginawa ng Diyos. Ang ginawa ng Diyos ay napakabuti. Alin ang mas magandang salita? Maganda o napakaganda? Huwag niyo ako sabihan niya. Sino ang maganda? Napakaganda, napakapogi, o pogi? Ako yun. Mga minamahal. So, gumawa ang Diyos ng mabuti at napakabuti. Itong lahat ng ginawa ng Diyos sa 7 araw,
ay walang pinagkopyahan, dinisenyo niya, buong buo sa kanyang plano na maganda, napakaganda at napakabuti. Paano ipinakilala ni Haring David ang Diyos bilang lumikha? Paano daw ipinakilala ni Haring David ang Diyos bilang lumikha? Mga awit 24 verse 1. Sapagkat Diyos ang lumikha, ang sabing ganon, ang lupa ay pag-aari ng Panginoon. At ang lahat ng narito ay pag-aari ng Panginoon. Ang sanlibutan at silang naninirahan dito ay pag-aari ng Panginoon. Itong simbahang ito, sino may-ari nito? Ito. Sino may-ari? Ang Panginoon! Huwag nyo nga angkinin. Kasi ang sabi, lahat ng narito ay pag-aari ng Panginoon. Ikaw, sino may-ari sa'yo? Ha? Bakit? Lahat ng narito ay sa Kanya. Ngayon, kung hindi mo kinikilalang ang Diyos ang may-ari sa'yo, lumayas ka dito sa Kanyang ginawang lupa. Gumawa ka ng sarili mong lupa. Mag-isa ka dun. Sapagkat lahat ng narito ay ginawa ng Panginoon at ang lahat ng ginawa niya rito sa lupang ito ay pag-aari niya. Lahat ng narito, bahay mo, lupa mo, ano pa, upuan, lahat ng gumagalaw dito sa lupang ito ay sino ang gumawa? Ang Panginoon at siya ang may-ari. So ang Panginoon ang may-ari ng lahat, sabi ni Haring David. Mga awit 50, 10 to 12. Basahin natin. Sapagkat, sabi ng Panginoon, sapagkat akin ang lahat ng hayop. Ang mga hayop sa gubat at mga baka sa libu-libong mga burol. Kilala ko rin ang lahat ng ibon sa mga bundok at ang lahat ng hayop sa parang ay akin. Ang daigdig at ang lahat ng nasa loob nito ay akin. So ang Panginoon ang may-ari, sabi ni Haring David. Hagay 2:8. Sapagkat ang mga ginto at pilak ay sa Panginoon din. So wala tayong pag-aari. Ipinakikilala po ng Biblia sa pananalita ni Haring David sa mga propeta ni Propeta Hagay ay sinasabing ang tao ay walang pag-aari. Tayo mismo ay pag-aari ng Diyos. Ano pa ang sabi ni Propeta Isaias? Propeta Isaias 43, ang mga talata ay 1 hanggang 5. Basahin natin. Dahil ako ang Diyos, ang inyong personal na Diyos, ang inyong tagapagligtas, nagbayad ako ng malaking halaga para sa iyo. Ganyan ka kahalaga sa akin, ganyan kita kamahal. Ipagbibili ko ang buong mundo para maibalik ka. Ipagpalit ang paglikha para lamang sa iyo. Kaya huwag kang matakot, kasama mo ako. Huwag kang matatakot. Dahil yung may-ari, kasama mo. Hello? Kung wala ka ng makain, huwag kang matatakot na wala kang makakain. Bibigyan ka ng may-ari ng langit at ng lupa, ng makakain, kung kilala mo siya. Kung hindi mo siya kilala, matatakot ka. Ano pa ang sabi? Unang Pedro 1, Kabanatang 1, ang talata ay 18 at 19. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Hindi na mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto. Binili daw po tayo, tinubos daw po tayo ng Diyos. Hindi ng pilak at ginto ang ipinambayad sa atin dahil sa ating mga ginawang kasalanan. Ano ang pinambayad sa atin? Kundi ng mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Kaya, tayo'y pag-aari ng Diyos, nung tayo'y lalangin niya, nung tayo'y nagkasala, naging pag-aari niya tayo dahil binayaran din niya tayo galing sa kasalanan.
2 beses tayo naging pag-aari ng Diyos. Kaya ang sabi nun, nung sulat po ng isang manunulat na si Ellen White, yung sinasabi ni Doktora Kangina, yung nagle-lecture ng health, kayo ay pag-aari ng Panginoon sa paglalang at pagtubos. 2 beses daw tayo naging pag-aari ng Diyos. Lahat ng bagay ay sa Diyos, hindi lamang sa paglalang kundi na rin sa pagtubos. Lahat ng pagpapala sa buhay na ito at sa buhay pang darating ay inihatid sa atin na tinatakan sa krus ng Kalbaryo. Ilang beses tayo naging pag-aari ng Diyos? 2. Ano yung una? Nilalang niya tayo. Ikalawa, nung tayo'y tubusin niya sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating mga kasalanan. Meron pong isang bata ang gumawa ng isang maliit na bangka. Nung gumawa siya ng bangka, maganda ang pagkakagawa niya. Nung ginagawa niya, maganda na, ay pinaglaroon na po niya yung bangka. Inilagay po niya ito sa umaagos na sapa, sa river, sa ilog, at nung kanyang tinitignan at tinalalayan, ay napalakas po ang agos ng ilog at unti-unti na hong nawala ang bangka. Hindi na ho niya natanawan at siya ho ay umiyak yung bata. At ang sabi niya sa kanyang sarili, ipinangangako ko, ikaw ay aking ibabalik isang araw. Pero wala na ho ang bangka. Habang siya ay naglalakad isang araw, nakita niya ang kamukha ng kanyang bangka sa isang tindahan. Ang sabi ng bata, tinignan niya sa store at tinitigang mabuti, ito ang aking bangka. Pumasok po siya sa store, tinanong po niya yung may-ari ng bangka at ang sabi ay, akin po yung bangka na yon. Sa akin yun, sabi ng tindero. Sa akin po yun, hindi sa akin yun. Kung gusto mo yun mapasa iyo, bayaran mo. Eh walang pambayad yung bata. Kaya ang ginawa ng bata, umuwi siya. At inipon niya ng inipon ang mga barya niya para mamuli niyang maibalik ang kanyang nawalang bangka. Ganon din tayo. Yun huy isang awit. 2 beses, ika'y naging akin. Ikaw ay naging akin 2 beses. Minsan, ika'y ginawa ko. Pangalawa ay ika'y binili ko. Ikaw ngayon ay akin. 2 beses na naging akin dahil ikaw ay aking minamahal. So kayo po'y 2 beses na naging pag-aari ng Diyos. Nung tayo ay kanyang nilalang, tayo po ay nagkasala, binayaran niya tayo ng mahal niyang dugo. Tayo ay pag-aari ng Diyos sa paglalang at pagtubos. Ano po ang pagkakilala ni Apostol Pablo kay Jesucristo? Ipinakilala po ni Apostol Pablo si Jesucristo sa Colosas 1, chapter 1, mga talata pong 15 at 16. Si Kristo lang ang larawan ng di nakikitang Diyos at siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamamagitan ni Kristo at para sa Kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, ang nakikita pati rin ang hindi nakikita, tulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Bago pa likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo. So ipinakikilala po ni Apostol Pablo na si Kristo ay manlalalang. At sa pamamagitan niya, ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. Mga minamahal, si Kristo ay manlalalang. Ibig sabihin, si Jesus ay Diyos. In the beginning, Christ, God. Si Kristo ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pinagmulan nito, ang unang nabubuhay sa mga patay, para maging pinakadakila siya sa lahat. Si Kristo rin ang ulo, siya ang pinakapinuno ng iglesia. Sinabi pa ni Apostol Pablo, sapagkat minabuti ng Diyos na ang pagka-Diyos niya ay manahan ng lubos kay Kristo,
At sa pamamagitan ni Kristo, ipinagkasundo sa Kanya ang lahat ng nilikha sa langit at sa mundo. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo sa krus. Si Kristo ang tagapagligtas. Si Kristo ang manlalalang. Si Kristo ang ulo ng iglesia. Si Kristo rin ang tagapagligtas. Noong una ay malayo kayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa kasamaan ng inyong pag-iisip at mga gawa. Pero ngayon, ibinalik na niya kayo sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Kristo. Kaya mayaharap na kayo sa Kanya na banal, maninis at walang kapintasan. Si Kristo rin ang naglilinis ng ating mga karumihan na ginawang kasalanan noon, kahapon, ngayon, at sa mga darating panahon. Si Kristo ang maaaring maglinis ng inyong mga kasalanan. Amen? Kaya kung kilala nyo si Kristo, kilala nyo na ang Diyos. Siya ang ating manlalalang, siya ang ating ulo ng iglesia, siya ang ating tagapagligtas, siya ang naglilinis ng lahat ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, ang panawagan ni Apostol Pablo sa ating ngayong gabi ay ito. Pero kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa pananampalataya. At huwag hayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na narinig ninyo. Magandang balita at mong narinig ninyo. Ang magandang balita na ito ay ipinahayag na sa buong mundo, at akong si Pablo ay naging lingkod nito. Mga minamahal, ang pagkilala sa Panginoon bilang Creator, Savior, at nagmamay-ari sa atin ay aakay sa atin na hindi matakot sa panahon ng problema, krisis ng buhay. Dahil kahit may krisis, pag-aari pa rin tayo ng Diyos. Kahit may problema ka, huwag kang matatakot. Kung kilala mo ang Diyos, uunahin mo siya, pupunuan niya ang lahat ng pangangailangan mo. Natatakot ka, wala kang pan-tuition fee, hindi ka makapagtatapos ng pag-aaral, huwag kang matatakot. Bibigyan ka ng may-ari ng langit at ng lupa ng pan-tuition fee. Huwag kang gagawa ng masama dahil wala kang pan-tuition fee. Mga minamahal, kahit may problema, pag-aari tayo ng Diyos. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, ikaw ay akin, sabi ng Panginoon. Huwag kang matatakot. Ang Diyos ay may-ari sa iyo. Siya ang gumawa sa iyo, siya rin ang tumubos sa iyo. Kaya huwag kang mai-stress dahil may problema ka. Hello? Meron pong ikikwento ako sa inyo. Maigsi lang ito. Ito hindi totoo. Walang hayop na nagsasalita. Pero sa kwentong ito ay mag-uusap po yung kaibigang kambing at si kaibigang usa. Hindi po ito totoo. Gagamitin lang ho natin ha. Hindi nagsasalita yan. Pero ating gagamiting ilustrasyon para i-point yung magandang balita. Isang araw ay nagtagpo si kaibigang usa at si kaibigang kambing sa isang maliit na kagubatan. Si kaibigang kambing ay mayroon pong 2 dipang tali at si kaibigang usa ay malaya. Kinausap po ni kaibigang usa si kaibigang kambing at ang sabi ni kaibigang usa, kaibigang kambing, bakit ikay ay nakatali? Aba, ako'y itinali ng aking Panginoon dito. Dito niya ako pinakakain, dito niya ako pinaiinom, dito niya ako inaalagaan. Ay, hindi maganda ang may Panginoon, sabi ni kaibigang usa. Mas maganda yung malaya. Walang magmamay-ari sa'yo. Kung saan mo pupunta, makapupunta ako. Pupunta ako sa inumin ng sapa, makakainom ako, kakain ako ng kahit ano-ano. Kaya ako sa iyo, lumaya ka na dyan, masarap yung walang kinikilalang Panginoon. Hindi, mas masarap, sabi ni kaibigang usa, kaibigang kambing. Papaano, sabi ni kaibigang usa, kung ikaw ay maubusan ng kinakain sa iyong abot ng iyong tali, huwag kang mag-alala, kaibigang usa. Mabuti at mabait ang aking Panginoon. Bago pa ito maubos yung kakainin ko, ililipat niya ako dun sa marami pang damo at ako'y makakakain ng sagana. Ay siya, papaano kung wala ka ng mainom na tubig? Mauuwaw ka. Hindi, bago ako mauhaw, yung tubig ko na ito ay dadalin
pupunta dito yung aking Panginoon, dadala niya ako ng sariwang tubig, isang batsyang tubig, isang banyerang tubig. At ang sabing ganon ni kaibigang kambing, maniwala ka kaibigang usa, mineral water pa. Ay siya, paano kung ikaw ay lalamukin, matutulog ka sa gabi, kakagating ka ng lamok? Huwag ka akong intindihin, masarap talaga ang may Panginoon, naalagaan ako ng aking Panginoon. Pupunta siya dito bago magdilim ang araw, lulubog ang araw, sisindihan niya ang mga palapa ng nyog, lahat ng mga damo, uusok sa paligid, at mawawala yung lamok, buong magdamag makakatulog ako. Kaya ako sa iyo, kaibigang usa, huwag mo na akong kumbinsihin na sumama sa iyo. Mas masarap ang may kinikilalang Panginoon. Ay siya, hindi rin kita makukumbinsi, iiwanan na kita dyan. Iniwanan na po niya. Isang oras pa lang nakalilipas, bumalik na ho si kaibigang usa, nakatiwarik na, bitbit po ng dalawang tao sa isang mahabang kawayan. Hinuli po siya ng mga mangangaso, at kasagandaang palad ay dumating po sila doon sa tapat ni kaibigang kambing. At ang sabi ni kaibigang kambing, ano nangyari sa iyo kaibigang usa? Bakit ka umiiyak? Takot na takot ka. Itong masasamang tao, papatayin ako. Hindi, mababait yan. Mababait yan sila. Hindi ka nila gagalawin. Kakainin nila ako. Bakit nila ako hinuli? Takot na takot si kaibigang usa. At ang sabi ni kaibigang kambing, ay siya, naalala ko na. Kangina, dumaan sila dito. Ako'y nakapulupot ang aking tali sa mga damo at kanilang tinanggal ang pagkakat balumbon ng tali at ako'y binigyan pa nila ng mga bagong pagkain. Mababait sila. Naalala ko, dahil ikaw ay walang tali, kulob saan ka nagpupunta, inisip ni walang pag-aari sa'yo, walang nagmamayari sa'yo. Ako ay may tali, alam nilang ako'y pag-aari ng aking Panginoon. Maniwala ka kaibigang usa. Pag ako'y sinaktan nila, aawayin sila ng aking Panginoon. Mananagot sila sa aking Panginoon. Umiyak na po si kaibigang usa at ang sabi, kaibigang kambing, kung baka maaari, kausapin mo ang iyong Panginoon. Ako na rin ay kanyang ariin. Alagaan niya na rin ako para hindi ako mapahamak. Mga minamahal, tayo po'y may Panginoon. Mabuti na kilalanin natin ang ating Panginoon. Dahil kung tayo may Panginoon, mayroong magpuprovide sa atin, may magpuprotect sa atin, may magsusustento sa atin, may mag-aalaga sa atin, mayroong mag-iingat sa atin araw at gabi kung mayroong kang kinikilalang Panginoon. Kinikilala mo ba ang Diyos ngayong gabi? Siya ang lumalang sa iyo at siya ang tumubos sa iyo. Sino po sa inyo ang kumikilala na mayroon kayong Diyos na manlalalang at manliligtas? Taas po ang kamay. Kinikilala niyo ba si Kristo na inyong Panginoon at siya ang inyong tagapagligtas, naghugas ng inyong mga kasalanan? Taas po ang inyong dalawang kamay. Sabihin po ninyo, Diyos muna. Tayo po ay mangumpisal ng ating natutunang pananampalataya. Pwede ho ba kayong tumayo, mga kapatid? Tayo kayo. Atin pong ilagay ang ating mga kanang kamay sa ating dibdib at ating isasara sa pamamagitan ng pagkukumpisal ng ating pananampalataya sa napag-aralan natin ngayong gabi. Babasahin natin ito. Okay? Ready na ba kayo? Ready? Tayo po'y magbasa. Ready? Read. Ako ay pag-aari ng Diyos dahil nilalang at tinubos niya ako. Ako ay anak ng Diyos. Hindi niya ako pababayaan sa lahat ng panahon. Hindi ako matatakot sa panahon ng krisis dahil ipinangako ng Diyos na may-ari sa akin, sasamahan niya ako. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pastor.
Para po sa ating pagtugon sa gabing ito, tayo po ay sama-samang tumayo. At ating pong awitin, ating pong theme song, Sa Langit. Kalungkutan, suliranin at kasawian ang nararanasan. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan, lungkot ay papawiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. Minsan sa ating landas ay may kabiguan, natatanong sa isipan, bakit nararanasan araw-araw may pinapasan. Kapanglawan, kalumbayan at nasasaktan. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan, lungkot ay papawiin, tayo ay mapaguin. Sa langit ay wala ng problema, kasi pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. Kung tayo'y magtiis ngayon, mayroong kaligtasan, ang buhay na walang hanggan ating makakamtan. Magtiwala lamang sa Kanya. Ikaw, ako, tayong lahat ay sasakariya. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan, lungkot ay papawiin, tayo ay mapaguin. Sa langit ay wala ng problema, kasi pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos na may lalang ng langit at ng lupa. Ikaw po na nagmamay-ari sa amin, kayo ang lumalang sa amin, tumubos sa amin mula sa kasalanan. Inyong sinabi na huwag kaming matatakot sa pagdating ng mga suliranin at problema, mga krisis, dahil kami ay sasamahan mo sa aming mga pinagdaraanan. Ama, salamat po ng marami kay Kristo Jesus na iyong bugtong na anak na nabayubay sa krus upang tubusin kami. Kami nananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kami sa araw-araw ng aming paghahanap na makita namin lubusan ang iyong kabutihan. Makilala namin kayo upang kami pumayapa at makasumpong kami ng kabutihan sa aming buhay. Pagpalain po ninyo ang mga taong naririto ngayon. Mula po dito kaming lahat ay maglalakbay pa uwi sa aming mga tahanan. Protektahan kami ng iyong mga ipapadalang mga anghel at kami muli ninyong ibalik bukas ng iyong pag-ibig at pagmamahal. Salamat po ng marami sa pagdinig sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Mapalad ang bumaba
Magbasa ng salita ng hula. Mapalad ang nakikinig at tumutupad. Mapalad ang nahahapis at sila ay